Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, kumusta naman kayong lahat guys? So, ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating YouTube channel at nagustuhan mo ang ating video, so ayan, mag-subscribe ka na and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So, by the way guys, ayan, ingat tayo, no? Parang uso yung ubot-sipon ngayong panahon na to. So, ako nasipon na ako, guys. Ayan. So, ingat tayo, guys. Huwag tayong magpapabaya sa ating kalusugan. So, ayan. Tignan natin, guys, ano muna ang inyong angel message. Angel message para sa inyo. Meron tayong 777. In the flow. So, baka lagi nakita ng angel number 77. Ayan. So, sabi rito, your purpose flows from within you and everything that is unfolding or being revealed to you is part of your purpose. A state of peace and calmness in your soul. Okay, so parang pinapakalma ka rin, no? And lahat daw ng mga nangyayari sa inyo ngayon, may dahilan. Kung feeling mo struggle ka ngayon, kung feeling mo ang daming nangyayaring problema, sunod-sunod yung problema, parang hindi na nawawala yung problema. So guys, parang sinasabi lang dito guys na may dahilan kung bakit nangyayari yan. So parang wala kang dapat gawin kundi maging kalmado sa sitwasyon na meron ka ngayon. Kasi hindi ka pa rin makakapag-isip kahit anong sitwasyon na meron ka ngayon. Yeah, hindi akma kasi kailangan mong ilabas yung emosyon. Pero guys, kailangan kasi maging kalmado ka para mas makapag-isip ka ng maayos kung ano yung mga pwede mo maging solusyon sa problemang meron ka ngayon. Okay? So, tignan natin kanina tong love reading. So, yun ang inyong angel message. Pwede may mga pinagdadaanan yung mga nasagap nating energy ngayon sa ating mga viewers. Kaya yan ang inyong message. Okay? Okay. So, tignan natin kanina tong love reading, spirit guide. Kanina po itong love reading. Okay. Meron tayong the world. Nakikita ko nagmo-move on ka. Ayan o. Nakikita mo kung gaano kaganda yung buhay mo noon. Kung gaano ka nakakapag-isip ng maayos noon. Yun yung namimiss mo. Pwede hindi mo nakilala yung sarili mo ngayon. Napapaisip ka na rin at natatanong mo na rin sa sarili mo na parang hindi na ako to. Hindi ako ganito pero bakit naging ganito ako? So, isa lang ibig sabihin guys, sa pilit mong binabago yung person mo, ikaw yung binago niya. Okay? Hindi mo kayang ayusin yung person mo. Ang nangyari guys, ikaw yung binago niya. Okay? So, ang nakikita ko dyan guys, ngayon gusto mong bumalik sa dati. Parang gusto mong bumalik sa nakaraan or ibalik yung dating ikaw. And ngayon nasa moving, nasa moving, cycle, moving on. Okay? So, nasa healing process yung iba sa inyo. And mukhang desidido ka na. Gusto mo nang buuin ulit yung sarili mo. So, malakas ang energy ng mga single dito. Tingnan natin. Kanina itong love reading. Kanina itong love reading, spirit guide. Meron tayong Two of Cups. Two of Cups. Ay, ang partnership po. Nakikita ko mukhang hindi na kayo nagkakasundo ng person mo. Pero parang kailangan nyo pa rin to guys is-settle. Parang kailangan nyo pa rin mag-usap kasi meron kayong mga bagay na hindi pa guys dapat, no? Hindi pa dapat magkaroon ng ending or hindi pa dapat naaayon na maghiwalay kasi ang nakikita ko sa inyo guys, komplikado yung sitwasyon kung sakaling mangyayari yon. Okay? Both side. So, yung nakikita ko sa inyo guys, mas pinipili mong unawain. Ayan. Mukhang magkakaubo na rin yata ako. Kasi may misunderstanding na nangyayari dito. Nararamdaman mo yung pagbabago nangyayari sa person mo ngayon. Okay, ayan o. May nakikita naman ako guys, partnership dito. So, I think may mga kasunduan na nangyayari dito. Baka may pagkakasundo kayo kung bakit kailangan i-settle itong relationship na to. Tignan natin. Meron tayong Ten of Swords. Naku, may third party dito, guys.
May third party dito guys na sobrang nasasaktan ngayon. Siguro guys yung person mo, may cheating na talaga and mas pinili ng person mo na ayusin yung connection niya sa inyo. Kasi ikaw gusto mo nang kalimutan yung mga masasakit na ginawa niya sa inyo. Kaya nga nagkaroon dito ng pagkakasundo, yan pinag-uusapan yung dalawa and yung third party guys nasasaktan. I think mas pinili ka ng person mo. So, for my opinion, hindi pa rin guys nakakatuwa na mas pinili tayo, di ba? Or kayo. What I mean, in general. Okay, hindi pa rin nakakatuwa na parang, di ba, parang panalo ka ba talaga na pinili ka ng person mo? Okay, minsan kasi hindi lahat ng mga totoong panalo, panalo. Hindi lahat na totoong natalo is talo talaga. Pero dito kasi sa side mo, nakikita kong panalo ka. Okay, kasi ko yung pinili ng person mo. Pero sa kabilang banda, naiisip mo pa rin yung mga masasakit na ginawa niya sa iyo. So, parang hirap na hirap kang magtiwala sa kanya ulit. And pinipilit mo naman, kaya siguro nasa healing process ka ngayon, kasi pinipilit mo naman na wag nang isipin. Pero talagang nangyayari at nangyayari. Ayan. Okay, titingnan pa natin. Kanina itong love reading spirit guide. Meron tayong Queen of Wands. So, ayan, may mga anak siguro kayo and isa yun sa mga bagay na dahilan kung bakit din mas pinipili mo magstay. Okay, yung iba sa inyo guys, siguro kailangan tulungan ka rin ng person mo kasi ito yung ginawa niya sa inyo eh. Sobra kang na-damage sa ginawa niya sa inyo. And kung makikita mo, may partnership naman talaga. Ang nakikita ko naman dyan guys, willing naman talaga siya. Pero guys, hindi niya alam kung paano ipapakita sa inyo na mahal ka pa niya or kaya kanyang suportahan sa bagay na meron ka ngayon. Kasi yung pinapakita sa akin dito, natatakot siya. Okay, natatakot siyang iparamdam sa inyo tapos babasagin mo yung trip niya habang nilalambing ka. Biglang sabihin na, may kabit ka nga ganyan. Or may ganito. So, alam niyo guys, nasasaktan siya kasi totoo naman, no? Nawawalan tuloy siya ng gana. Unless yung person mo, marunong siya guys mag-absorb ng biro sa hindi. Pero guys, dun sa kaso ng person mo, parang hindi niya kayang sakyan yung biro na to, no? Okay? Or masyadong masakit din sa kanya. Ang hirap guys, parehas kayong nasaktan ngayon. Okay? Ayun, yun yung sinasabi ko dito guys. Isang pagkakamali, minsan habang buhay na yan. Oo. Bihira ang babaeng nakakalimot, no? Meron naman guys na iba na hindi nakakalimot pero pinagtatawanan na lang yung nangyari. Okay, kumbaga wala na lang sa kanila yon. Pero may iba naman guys na hindi nila kayang kalimutan kaya nauwi pa rin guys sa ending. Okay? Titignan natin. Meron tayo 3 of Pentacles. Ayan, no? So, nandun ka sa point na napapaisip ka eh. Paano kung gawin na naman niya ulit? Okay? Lalo na sa trabaho niya kung doon niya nakilala yung third party or sulsol ng ibang tao. Natatakot ka every time na parang nagkakaroon kayo guys ng distance, no? Kumbaga, nagkakahiwalay kayo kasi kailangan niya magtrabaho or kailangan magtrabaho. Nandun sa point na napapaisip ka, okay, na pwede niyang gawin anytime na pag hindi kayo magkasama. So, may mga pagdududa ka. Hirap kang magtiwala sa person mo ngayon. Until din ang trust issue mo rito. Siguro kailangan mo nang i-fix mo na yung sarili mo. Kaya rin siguro guys, single ka ngayon. Yung ibang single dito na nanonood. Pwedeng mas pinili mo munang hanapin yung sarili mo kasi hindi mo na kayang mag-isip, no? Tignan natin, meron tayo guys, 6 of Swords. Ayan, 6 of Swords, relocation. Iniisip mo yung pamilya mo. Okay, nakakita ko sa inyo guys, iniisip mo kung paano mo kakayanin yung buhay ngayon. Kung paano mo kakayanin na ikaw lahat ang nag-shoulder. Kasi ngayon, ang nakikita ko sa inyo guys, ito family. Masyado kang family-oriented. Okay? Iniisip mo yung mga conflict ngayon kung ano yung pwedeng maapektuhan. Kasi yung pinapakita sa akin guys, kung ikaw lang, kaya mong umalis eh, kasi desidido ka na. Pero yung ibang pwedeng maapektuhan guys, yun yung mas iniisip mo. Kumbaga, in your case, hindi ka nagiging selfish dito. Okay? Tignan natin. Meron tayo Page of Wands. Page of Wands. Tignan pa natin. Meron tayo King of Wands. So, yun yung pinapakita sa akin dito, guys. King of Wands. Talagang punong-puno ka na ng emosyon sa loob mo, no?
Para konting-konti na lang sasabog ka. Ganun kita nakikita ngayon. Nahirapan kang pigilan yan. Kumbaga, ang nangyayari guys, sa maliit na bagay mo pwede siyang mailabas or pwedeng mailabas mo ngayon. Kumbaga, parang sabihin ng tao, uy, ang babaw naman ang ikinagagalit mo. Para yun lang. Kasi hindi nila alam eh. Napuno ka na. Kaya doon sa mababaw na dahilan na yun, doon ka sumabog. Okay? Kasi talagang ang haba ng pasensya mo, ang haba ng pagtitimpi mo. Ganyan. Hindi nila alam kung ano yung pinagdadaanan mo. Kung bakit ganyan na lang din yung hugot mo sa buhay. Okay, tignan natin. Kanina po itong love reading. So, ayan guys, malakas ang ano, no? Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Dito. And Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Tignan pa natin. May Aries din. Ayan. Tignan pa natin. Kanina itong love reading. Meron tayong 6 of Pentacles. So, yan, yung iba sa inyo guys, pwedeng nagpaparamdam din talaga. No? Kung nagkaroon na talaga ng separation sa inyo, nakikita ko parang gusto magpaparamdam. Magpaparamdam talaga tong person mo, babalik siya sa inyo. And, pwede iba sa inyo na parang, yun na nga, gusto mo nang mawala kung sino man yung extra dito sa connection nyo ngayon. And yun naman na guys, yung nangyayari. Okay, tignan natin. Meron tayong Ace of Cups. Pero gusto talagang isettle ng person mo eh. Mahirap, alam niya. Ito na yung nangyari. Ito yung ginawa niya. Masakit, no? Hindi madali. Pero guys, gusto niya makipag-ayos talaga sa inyo. Kasi Ace of Cups to. Yun nga lang guys, sobrang sakit ang nararamdaman mo ngayon. Pwedeng may galit kang nararamdaman ngayon. Gusto mo siyang sumbatan. Gusto mo sabihin sa kanya lahat ng mga sinacrifice mo para nang piliin siya. Parang doon ka sa point na mas pinili mo siya kaysa sa pangarap mo. Okay? Titignan natin. Meron tayong Temperance. Temperance. May pag-a-adjust ka. Yung iba sa inyo guys, parang nagkakasakit ka ngayon. Or may sakit din ba kayo tulad ko? Ubusibon. Ayan, meron ditong cup of tea. So, inom kayo ng tea, no? Nakakatulong din yan guys para sa migraine or in your health. Okay, so temperance kasi guys, parang may, parang sickness, no? So, I think nagkakasakit yung isa sa inyo. Tignan pa natin. Meron tayong 6 of Wands. So, yung nakikita ko rito guys, si person mo ngayon, naglalagablab. I think kinakausap ka na ng person mo eh. Oo. Pero siguro, mas iniisip mo dito kung ano yung masakit na ginawa niya sa inyo. Oo. So, titignan natin guys yung energy ha, yung nararamdaman sa inyo. Ano lang natin ito, lipitin lang natin. Okay. Okay, doon tayo sa energy, ano yung nararamdaman sa inyo ng person mo. Nararamdaman ni person mo sa'yo ngayon. Meron tayong others' opinion. I feel bound by my culture and my family's belief on how I should live my life. I'm working towards breaking free from limiting myself based on their beliefs. So, yung pinapakita sa akin dito guys, yung nararamdaman sa inyo ng person mo, nahiya siya sa mga taong nakapaligid sa'yo na pwedeng sabihin sa kanya, uy, cheater yan, huwag mo nang balikan, niloko ka na yan, ganyan. So, aware siya, no, na pwedeng ma-judge ka ng ibang tao kung sakaling magkaroon ulit ng connection sa inyo, na parang ano na lang sabihin sa inyo. Yun nga lang guys, ang pinapakita kasi sa akin dito, gusto niya na pakinggan mo siya kahit hindi mo na yung ibang tao. Alam niya eh, no? Takot, parang galit ka sa kanya na parang, wait, gusto mong makinig ako sa'yo. Eh, bigla ka na lang atang ginost na tong taong to eh. Maintindihan kita sa galit mo, no? So, kung hindi mo na talaga guys, kayang tanggapin tong person na to, mas maganda pang i-let go mo na lang. Okay, at pakinggan mo na lang din yung advice ng ibang tao sa inyo tungkol dito sa connection ni person. Ngayon kasi yung pinapakita sa akin guys, sincere talaga siya, gusto niyang ayusin. Pero yung takot mo kasi, pwedeng iniisip mo, baka maulit, no? Or natatakot ka. So pwedeng ulit na naman yung gawin niya sa buhay niya. Takot ka nang iwan na naman, masaktan, tapos bubuin mo na naman yung sarili mo.
So, titignan natin guys, ano naman yung tingin sa'yo ng person mo ngayon. Kasi parang may hirapan siyang suyuin ka. Okay, kasi grabe yung damage na ginawa niya sa inyo guys. Okay. Parang fresh pa tong nangyari na to. Nagkaroon ng confrontation. I think parang fresh pa to. Anong tingin sa'yo ng person mo ngayon? Meron tayong obsessed. I think I'm obsessed with you. I think about you all the time. Stalk your social and hope I run into you when I'm out. So, yung pinapakita sa akin dito guys, kung paano ka nakikita ng person mo ngayon, is nararamdaman niya, no? Nag-assume na lang din siguro siya na may gusto ka pa rin sa kanya. O sabihin natin guys na gusto mo pa rin talaga siya. Nararamdaman niya na kahit paano napapansin mo siya, and nami-miss niya guys yung pagiging obsessed mo sa kanya. So, bago siguro guys, ang sakuna, bago nagkaroon ng mga confrontation, nakikita kita dito sa energy na binabasa ko ngayon, na yun din yung nakikita sa ng person mo, no? Na talagang mahal na mahal mo siya, as in, obsessed, and I think nung nagkaroon ng ending is nagbago yun. Okay? Mas pinili mong mag-move on, mas pinili mong buuin yung sarili mo, and una pa lang guys, alam mo na parang hindi magsisisi tong taong to, no? Kasi nga, yung pinapakita sa akin dito, parang nagawa nga niya eh. So magsisisi pa kaya? Konsensya nga wala siya eh. Magsisi pa kaya? Pero guys, yung pinapakita sa akin guys, hindi naman sa parang realization, no? I think magbe-benefits pa rin guys yung gusto mangyari ng first. Magbe-benefits both side, no? Sa'yo at sa kanya kung sakaling magkaroon ng pagkakasundo. Kasi nakikita ko guys, possible na pagkakasundo eh. Hindi naman guys sa parang nagbalikan dahil mahal pa yung isa't isa. Feeling ko dahil para i-save yung conflict. Okay? May conflict sa connection nyo na kailangan nyo guys. Ingatan, no? So, titignan natin ano yung magiging plano ng person mo sa connection nyo ngayon. Ano yan? Meron tayong you're so smart. Your intellect really turns me on. You're so smart and I really enjoy your conversation. So, yun. Alam niya na parang matalino ka na ngayon, madiscard ka na ngayon, kaya mo na yung sarili mo, and ganun ka rin naman niya nakilala. Okay, and yung pinapakita sa akin dito guys, parang hinahanda niya rin yung mga pwede niya sabihin, iniingatan niya rin yung sarili niya, para kung sakali na mag-go siya sa inyo is, alam mo yun, alam niya na pwedeng may mga masasabi ka kasi hindi ka nakatulad ng dati. Okay? Dati bago mo malaman na merong third party. So ngayon na nagkaroon guys ng confrontation na yan. I think medyo nag-iingat siya. Gusto pa rin niyang bumalik pero hindi na niya guys alam kung paano kasi nga nagkaroon na ng issue. Tignan natin guys yung outcome. Meron tayong I'm sorry. I hate how much I've hurt you. I'm sorry for all the pain I've caused. You didn't deserve any of it. So ayan, gusto niya mag-sorry sa inyo. Ayan. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, aware naman siya na parang hindi mo deserve na saktan. Alam niya na nasaktan ka niya na sobra and kasalanan niya. Aware naman siya na kasalanan niya, guys. Okay? So, yan. Yung outcome, guys, gusto niya talaga mag-sorry sa inyo. Hindi pong kahit ipagtabuyan mo siya. At least naging sincere siya for the last time na magmamakaawa siya sa inyo. Okay? Titignan natin. Ayun yung bottom of the deck, guys. So, focus on money. So, ngayon, guys, na nakikita ko gusto niya munang mag-focus sa pera or gusto niya munang i-enhance muna yung sarili niya or at least may mapatunayan man lang. Kumbaga, susuyuin ka niya eh. So, kailangan may suhol siyang ibibigay sa inyo, guys. Hindi naman siya, guys, ganun kadali na, katawan mo lang? Katawan mo lang ba yung pwede mong i-present sa akin? So, wala bang something? Ganun yung nakita kong scenario rito na wala ba siyang something na medyo nakaka-excite naman para balikan, no? Yun yung pinapakita sa akin dito. And ito na nga, ayun, no? Need time to heal. So, same kayo, nasasaktan ngayon. Zodiac sign sa sign in person. Aries, Gemini, Taurus, and Cancer. Meron tayong Scorpio, Aquarius, Cancer, and Virgo, Gemini, and Aries. Last one. Meron tayong Cancer, Aquarius, Gemini, Aries, Taurus, and Pisces energy. So, sa side mo naman, guys, ano yung nararamdaman mo? Nararamdaman mo sa person. Nararamdaman mo kay person mo.
Meron tayong attached to my ex. Oh my God. Guys, mahal mo pa rin. Hindi mo maitanggi kahit na medyo mataas pride mo sa kanya, kahit parang inis ka sa kanya. And I'm attached to my ex emotionally, physically, and or spiritually. I need time and space to break this connection. So yun, gusto mo na ng time para maghiwalay na, parang mag-detach sa taong to. Kasi sobrang na-attract ka pa rin sa kanya. And siguro wala na yung love, pero yung attachment nandun pa. Mahirap yun eh. Parang pet nga lang, di ba? Pag nawala yung pet sa atin, guys, umiiyak na tayo. Ano pa yung taong napamahal sa atin, guys, di ba? So, yun yung nakikita ko sa inyo, guys. Attached to my ex. So, ikaw, gusto mo na, yes, sobrang attached ka pa rin sa kanya sa lahat ng aspeto. Pero parang kailangan mo na ng space para mawala yung attachment na yon. So, ano yung dapat mong gawin? Libangin mo yung sarili mo or maghanap ka ng something na pwedeng maging bagong libangan mo, habit, para kahit paano hindi mo na, guys, maisip ito, no? Or maka-move on ka na. Kasi yung malinaw na pinapakita sa akin, guys, gusto mo talaga mag-move on. Okay? Ano yung tingin mo kay person mo ngayon? Okay, tingin. Tingin kay person. Isn't goodbye. Oh my God. This isn't goodbye. I don't want to walk away, but it what's best for me and us right now. This is not goodbye. We will be together again soon. Oh my God. Gusto mo lang munang i-heal. Gusto mo na ng katahimikan, gusto mo na, guys, na huwag mo nang magkaroon na kahit ng anong balita sa kanya, kahit pangalan niya, kahit na ano, ayaw mo na siyang marinig. Gusto mo talaga, guys, mag-move on. And yung sinasabi rito, hindi pa ito yung last time na makikita or mag-uusap ulit tayo. Parang magtatagpo pa rin yung landas natin. I think may matindi kang pasabog pagdating ng araw, no? O pag dumating yung araw na yon, parang kahit paano, meron siyang masasabing minabago sa inyo. So, yun yung pinapakita rin dito na hindi ka pa totally nagpapaalam sa kanya kasi gusto mo pa rin, guys, pagdating ng araw, magkaroon pa rin, guys, ng interaction. Okay? So, tignan natin, guys, ano yung magiging plano. Meron tayong gaslighting you. I've been lying to and gaslighting you. You weren't crazy. You were right. I just wasn't strong enough to admit it. So, guys, medyo may panggagaslight ka na ginagawa kay person, no? Paano yung panggagaslight? Parang manipulative yan eh. So, yung person mo habang nagigilty na sa mga ginagawa nyo, ikaw ang gagawin mo, ibabato mo ng ibabato sa kanya yung mga kasalanan niya hanggang sa ma-absorb na ng katawan niya at mag-guilty siya ng tuluyan. At ano mangyayari, guys? Ipoprove niya na yung sarili niya sa inyo. Oo, parang ganon. Ipamamukha mo sa kanya kung ano yung pagkakamaling ginawa niya sa inyo. Okay? Basta may mga panunumbat ako nakikita rito or galit na hindi mo naman din, guys, hindi mo rin naman, guys, syempre masisisi yung sarili mo kasi nga ginawa niya sa inyo. Okay? Nasaktan ka niya. Doon tayo, guys, sa outcome. Meron tayong twin flame. You activate my soul and find my true purpose and destiny in life. You help me heal in ways no one else could. Thank you for finding me again this time around. Okay, so twin flame mo pala si person, kaya pala may mga kayo. May mga challenge na nangyayari. So tignan natin, guys, sa Jackson side mo. Meron tayo Leo, Virgo, Aries, Cancer, Gemini, and Taurus. Cancer, Virgo, Scorpio, and Sagittarius. Okay, Libra, Sagittarius, Capricorn, Leo, Taurus, and Pisces energy. Okay? So, ayan. Titignan natin kung ano yung in the near future, no? Sa nakipatunga. Oh, yan. Wish card. Ay, sorry, guys. Nagagalaw ko yun. Wish card to, guys. So, kung may mga anak kayo, guys, na nakikita ko, isa yung sa mga gusto niyang makita ngayon. Parang medyo nagigilty sa mga ginawa niyo, ang iwan, no, sa iyo. O sa mga kasalanan niya. Kung di ka naman niya iniwan, sinabay ka lang talaga sa third party. Nasisisi siya rito. At saka, yung mga anak niya, namimiss niya yon. Okay, tignan mo naman, no? The Lovers. So, I think maayos pa rin talaga to. And, kung makita mo nag-offer pa rin yung third party, no? Naghahabol sa kanya yung third party, pero yung cup of love mo yung inabot niya. Kasi nga, mas malaki yung impact mo sa kanya kasi may mga ugnayan nga, may mga nag-uugnay. Diba? So,
Yeah, tignan natin ang inyong love advice. Let turn mistake into lesson. Ayan. Marami daw siya guys natutunan sa mga nangyari. Meron tayong respect begins with me. So, nawala yung respeto mo kay person. Sobrang laki siguro guys sa respeto mo sa person mo hanggang sa parang nawala eh. So, yan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.